Hi guys, nandito tayo ngayon sa bahay ng kanding matutulog guys. Kasama natin ang yung mga kambing natin. Yan. Yan, tsaka nandyan pa sa ilalim. Yan. Dito guys. Dito sa yan ang isa. Yung iba nasa ilalim pa. Di ko muna pinapasok dahil yan dito yan guys, yan yung laki, yung isang babae na may anak, yun pang isa, at yun ang isa. So bali may 7 tayong kambing. Ngayon na yun nilalagan. Ito. Yan. 2 na yan na maliliit. Pero lalaki yan. Maraming lalaki. Bali 3 lalaki dito. 4 yung babae. Yan. Yan yung lalaki natin na malaki. Matapang yan. Malakas manuwag. Kapag di ka maingat, mababalian ka pa. Ito yung pabahay na pinagawa natin guys. Bago pa lang to at di pa napatatapos natin. Kulang pa yung pinto para may sarado to. Yun doon, kulang pa yan. At dito, yan na lang ang problema. Ito yung disenyo ng pakainan natin guys. Dito muna tayo matutulog kasi lang nating bantayan to. At yan, nandyan yung bahay natin guys. Sobrang dilim kasi wala na yung wala nang kuryente. Naputol pagkatapos ng bagyong Odette. Di na natin pinalagyan. Plano ko yung titirhan, pero yung ilalagay ko dyan di na connection ng buhik ko, kundi solar nang ilalagay natin. Tsaka dito tayo matutulog guys kasi meron tayong alaga dito, tapos may mga tanim tayo. Kailangan nating gumising ng maga at i-check yung mga alaga natin at yung mga tanim natin bago tayo pumasok sa trabaho. Kasi dito ang dahilan kung ba't dito ako natutulog at di doon sa bahay namin, sa kabilang bahay doon sa malapit sa National Road, is kapag pumunta kasi ako dito, nagko-consume tayo ng maraming oras. Halos wala na tayo, kukulangin tayo sa oras sa pag-asikaso ng mga gawain dito kasi malayo din yung isang bahay namin, mga nasa 2 kilometro din mula dito. Kaya dito na lang ako matulog para magising ako ng maaga at nasikaso ko yung mga bagay nasikasuhin dito bago tayo pumasok sa trabaho, kasi may regular tayo na trabaho. Nasa corporate job kasi tayo. Sideline lang natin itong kambingan at saka mga tanim dito na mga gulay para makalis tayo sa mga mga gastusin sa pang-araw-araw. Kasi dito sa Pilipinas, alam niyo naman, hindi naman gaano kalakihan yung rate natin dito, lalo na dito sa probinsya, sa Bohol. Rate lang dito 500 per day lang.
kung asahan mo yung 500 per day, napakaliit lang yun, lalo na mahal na lalo yung mga bilihin. Number one doon yung gasolina, 70 plus, 70, 75, 76 yung presyo dito sa amin. Magkano lang yung sweldo namin, umubos pa ako ng halos isang litro ng gasolina. Nagbabudget ako everyday ng 100. Kaya kailangan natin dumiskarte guys, para lumaki-laki din yung income natin. At kailangan din natin magtipid, kaya nagtatanim tayo ng mga gulay dito para matipid-tipid naman sa pangulam. At saka plano ko dito sa lugar namin guys, dito sa dati namin bahay guys, malaki-laki din kasing area nandito, halos na bakante. At meron din kami mga tanim na mangga at niyog dito. Kaya napag-isipan ko na bumalik dito, tumira, para maasikaso ang mga tanim dito, kasi sayang din, may income. At saka yung lupa, kailangan natin taniman para madagdagan yung income, kasi magkaiba din yung may yung sariling lupa na may mga tanim at pinalagaan mo. Kasi yung nasa isip ko kasi guys, ang pagtatrabaho sa corporate job, hindi naman yan panghabang buhay. Dadating din yung panahon na wala na tayong trabaho doon, hindi na tayo kailangan ng kumpanya. Tapos yung mga gastusin natin, wala na tayong trabaho doon na ganon, is baka wala tayong income, tapos wala tayong backup na income. Buti na yung may ganito na may farming, kasi kung mawalan ka na ng trabaho sa corporate, meron ka pang backup na income dito sa farming. Kasi guys, kumikita din na maganda, lalo na ngayon na dumadami na yung nagkokonsumo ng mga pagkain. Tapos yung mga nagsasaka, lumiliit na din ang numero nila. Ilan na lang yung nagsasaka ngayon, halos yung iba nagtatrabaho na sa syudad, sa corporate job. Halos wala nang natitira dito sa farmland, wala nang nagsasaka. Kasi alam niyo naman sa kultura nating mga Pilipino, ang tingin kasi natin sa mga magsasaka mahirap, kasi yung mga magulang natin naghihirap nagsasaka. Matindi yung paghihirap nila sa pagsasaka bago makaani at bago kumita. Kaya siguro ganun ang mindset ng mga magulang natin, dinidiscourage ng mga magulang natin na mag farming at mag-focus sa sa pagkuha ng academics ng mga bachelor's degree. Well, tama naman din yun, pero ito guys, kung ganun kasing mindset natin guys, na bachelor's degree, wala nang magsasaka, aanhin naman natin yung mga diploma natin, tapos tayong lahat magugutom. Kasi hindi yung mga corporate jobs, yung mga nagtatrabaho dun, pagdating dito sa sakahan, wala naman silang alam sa pagsasaka. Hindi naman ganun kadali din yung diskarte sa pagsasaka. Marami kang ideya na dapat anong tawag nito, matutunan